Taong 2023, dati pa banding-banding lang kami ng baby ko. Gagawin lang namin lagi ng magkasama. Lahat ng mga bagay na gusto namin. Kumakain kami kung saan saan na magkasama din. Ginagawa namin yung trip na kung saan kami masaya, mapasimple man o espesyal. Mga araw na wala namang selebrasyon at lalo na kung meron pa. Mansari, anniversary, birthday ng isa't isa. Lahat yun magkasama kami palagi. Nga pala, parehas kami nagtrabaho sa Jollibee sa Pilipinas. Ako 12 years, sa kanya halos 15 years din siguro. Lagi yun lang yung buhay namin. Pumasok, magtrabaho, tapos magbanding. Tapos kasabay na rin ng paghatid at pagsundo ko sa kanya sa trabaho. Sa loob ng 10 taon namin magkarelasyon, halos walang sablay ng pagsundo sa kanya at paghatid yun. At syempre, habang tumatagal, naisip ko rin, hanggang dito na lang ba talaga ako? What if mag-apply din ako sa iba? At yun, sinubukan ko rin mag-apply dito sa IPAMS. Actually, may tumulong din naman sa akin yan, pero kailangan din sa sarili mo, magawa mong maipasa lahat at magawa lahat ng requirements. Siyempre, para sa pangarap mo yun at pangarap ng girlfriend mo yun eh. Tsaka sinamahan ko lang ng lakas ng loob. So tapos na yung orientation natin at kumuha tayo ng travel pass. So, tagumpay tayo, papunta na tayo ng Canada. Let's go! Woo! Ano naman, hindi mo talaga ako maano, hindi mo talaga ako Pero yung papasabay mo pala. Ay, oo nga. Thank you, boy. Bye-bye po talaga, boy. Nasa San Mateo na ako, bumalik ko talaga ako para doon. Sorry, utol ko talaga. Kasi huling utos na yun, kaya pagbigyan ko na. Sorry pa naman So yun, last day na nga ng duty ko. So ganun talaga. Mayroong darating at may mawawala. So kanya-kanyang pagkakataon lang din, tsaka opportunity dumarating. So, sa tagal-tagal ko kay Jollibee, ngayon lang talaga ako nag last day. Sobrang nakakapanibago to. So maraming salamat sa mga naniwala at tumanggap sa akin dito. Hanggang sa muli. So yun, nakapag-proceed na rin ako ng requirements at document kay IPAMS at nakapag-file na rin ako ng resignation kay Jollibee. At kailangan naman namin ng quality bonding ng baby ko bago ako umalis. Dahil ilang araw na lang iaalis na ako. Ito yung sobrang nakakapanibago sa aming dalawa. Yung masaya kayo nagbabanding pero may sad feeling. Pero ganun talaga, di mo masabi ang buhay. Masaya kayo nagbabanding ngayon na mahal mo, pero darating at darating yung araw na kailangan nyo magsakripisyo yung dalawa para din naman sa future nyo. At dumating na nga yung araw na alis ako. Ito yung sobrang hirap talaga. Pangiti-ngiti lang ako na rin yan eh. Pero pigil na pigil din yung luha ko yan. Ayaw ko kasing mas mahirapan sila. Alam ko kasi pag nakita nila ako malungkot, lalo na syempre pag umiiyak, ay mas lalo sila mahirapan. Biruin mo kung kailan ako aalis sa Pilipinas, doon ko pa nayakap yung papa ko. Halos tumanda na kasi ako, hindi ko nayakap yan eh. Parang ilang taon na rin lumipas, siguro bata pa ako uli ko nayakap yung papa ko. Hindi ko rin masyado tinitignan yung girlfriend ko rito, tsaka yung magulang ko, yung mga kapatid ko. Kasi pag nakakita ko malungkot yung mukha nila, nahihirapan ako. Yung mga time na nag-a-apply pa lang ako, tapos nagkakaroon ng problema, nauunsumi lahat ng requirements ko, pati ibang scheduling ko. Bigla ako naatat na bakit parang ang tagal ko umalis. Tapos yung aalis naman ako, parang gusto kong patigilin yung oras o pabagalin. Ganun pala yung pakiramdam ng mga OFW. At ito na, unti-unti na talaga ako nalulugmok. Ito na yung time ng mga picture pa, tapos mag-aayakapan pa kayo. Ang payo pa nga ng mga kuya ko, pagka nasa airport na daw ako sa loob, huwag na daw ako lilingon sa mga mahal ko sa buhay sa labas kasi mas lalo daw mahirap. Pero lumingon pa rin ako kasi wala eh. Mamimiss ko talaga sila eh. Ito na yung huling likod ko sa kanila. Sobrang hirap pero kakayanin to. Hanggang sa yun, nakasakay na ako sa aeroplano. Dito ko lang pala ma-experience ng aeroplano na to. Dati tinitignan ko lang to eh. Ayun, marami na nangyari. Napunta na kami sa Lebonjak, tapos nakabanding ko na yung mga bago ko magiging tropa. Hanggang sa dumating na ako sa apartment ko. Tapos na-experience ko na rin yung uniform. Tsaka yung mga sinusuot nila pag duty sila. So ito yung suot ko pag papasok ako, lalo na pag malamig ngayon. Ito pang doble lang to. Black. Ito pang duty na rin pala to, yung long sleeve na to dahil napakalamig lalo na pag sa drive ka pumuesto, kada magbubukas yung bintana napakalamig. Alam ng mga tiga-McDo yan, mga nandito, lalo pag may snow na. At naranasan ko na rin maglakad sa snow. Dati pangarap ko lang to. Actually, nawakan yung pa nga yun. Parang yelo pala talaga, no? Sa ilang buwan ko pa lang dito, napakadami na nangyari. Ang dami ko nang ginawang banding sa sarili ko para matanggal yung bagot ko. At yung pagka-miss at yung homesick, talagang dito lumabas yung pagiging masayahin ko lalo sa sarili ko. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, ikaw rin na mahihirapan. Kung malulungkot ka lang, lalo na mag-isa ka, naku walang mangyayari sa'yo, tsaka hindi ka bagay dito. Na-experience ko na rin dumuti rito. Sa ilang buwan kong pag-duty rito kay McDo sa Canada, napakadami ko na-realize at natutunan. Yung experience ko kay Jollibee, talagang nagamit ko rito. Hindi naman yung trabaho, pero nagamit ko rito yung pakikisama at pakikinig sa mga mas nakakatanda sa akin, tsaka sa mga mas ahid sa akin sa trabaho. Pakikisama, wala naman tayong problema.
problema ron eh. Tsaka talaga nagamit ko rito yung sipag ko. Yung nabuboard ako pag walang ginagawa. Tsaka masarap magtrabaho dito kasi mababait yung mga kasama ko. Napakaswerte ko nga. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Lord kasi dito ako napunta. Kahit yung mga ibang lahi, hindi naman sila mahirap pakisamahan. Mababait din sila. Hindi ko sila nakakabanding pero okay sila sa akin. Lalo na yung mga kapwa ko Pilipino. Na-appreciate ko talaga yung bait nila sa akin. Kaya hanggat maaari, kailangan din natin gawan sila ng mabuti. Tsaka ibigay natin yung best natin. Kaya tuloy, nakatanggap ako ng certificate ng Best Crew of the Month ng December. Hindi ko akalain to, no? Ang astig pa yan. Dami magkasama previous niyan. At syempre, $50. Na-experience ko rin dito na mag-Christmas na ibang tao ang kasama. Hindi kasama yung girlfriend ko, hindi kasama yung pamilya ko. Pero masaya din naman. Kasi alam mo naman yung mga Pilipino, pag nagsama-sama yan, talaga masaya. Kahit na hindi ako nabunot dito sa raffle, okay lang yun. At least nakabunot naman yung dalawa kong kasama sa bahay. Napakadami nila nga rito eh. Kung isipin mo, no? Kunwari masaya lang yung iba dyan pero malungkot din. Pero okay lang yan, kaya yan. Matagal pa ako rito sa Canada. Madami pa din ako may experience dito. Masaya, malungkot, pangungulila. Pero kaya yan. Laging yun lang din naman nasa isip ko. Kayang-kaya ko yan. And this is my story in 2023. Happy New Year sa inyong lahat. At lalo na sa pamilya ko at sa girlfriend ko. Keep fighting everyone. Be strong. Let's go!